Matapos po buhayin yung issue ng pulburon video, eto na, may grupo na nanawagan kay Junior na magpa-pulburon test na. At hindi lang yan, nagbigay pa sila ng ilang araw para umaksyon na. Eto, panoorin natin. Sa pamamagitan ng isang liham ay hiniling ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim ito sa hair follicle drug test. Ito ay para sa usapin ng transparency at pananagutan sa bansa at bawat Pilipino. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Given the elevated position you hold as the President of the Republic of the Philippines, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, the Chief Architect of Foreign Policy that acts as the country's mouthpiece with respect to international affairs, it is crucial that the public has confidence in your personal and professional conduct. From Davao City, Ito ang ilan sa bahagi ng liham na isinagawa ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines na binubuo ng nasa mahigit 1.2 milyon at patuloy na dumaraming miyembro para kay Ferdinand Marcos Jr. upang ipahatid ang kanilang panawagan na magpa-hair follicle drug test ito. ang napapansin ng organization while nagmi-meeting kami, kung wala tayong gagawin, meron pang 3 taon ang ating presidente. Dapat malinis niya ang kanyang pangalan. Kasi nakasalalay ang Pilipinas dito. Alam niyo po, itong mga kasama namin, kasama yung ibang mga directors na wala namin dito, may mga anak sa abroad nagtatrabaho. Sila mismo apektado na rin. Pinapahiya, napapahiya. Wala pa kaming gagawin. Nag-aantay kami, we are just an ordinary organization. Toda. Di ba? Minaliit, tricycle operators, tricycle lang kayo. Andyan yung jeepney, andyan yung bus, andyan yung mga maraming transport sector group. Walang nagsasalita na organisasyon katulad namin. Ang liham ay nakatakdang ipadala sa Pangulo at umaasa ang mga miyembro nito na makakamit ang transparency at accountability sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang kahilingan. Ang gusto ko lang lumabas, neutral muna tayo. Di ba? Kung pwedeng lumabas yung katotohanan, yun ang kailangan. Kaya nga, kung titingnan nyo sa sulat natin, isa lang ang hiningi ng MTCP, Mr. President. Very simple. Isang hair follicle test and additional request, kung po pwede, isa publiko natin para wala na talagang pagdududa. Kasi kami pa rin, no? Kasama ng aking mga leaders, naniniwala sa iyo. Hindi namin yan tatanggalin kasi ikaw yung nakaupong Pangulo. Huwag po ninyong antayin na yung mga makakatulong sa inyo ay mawawala pa sa inyo. So para makita nyo, wala pang perma yung iba. Sa kabila nito, nilinaw ng grupo na sila ay neutral at walang pinapanigan dahil sila rin ay sumuporta sa kandidatura ni Marcos noong nakaraang halalan. Kaya wala kaming politiko na sinusuportahan. Bakit? Kahit anong mangyari sa eleksyon, mananatili ang aming hanap buhay. Di ba? Yun. So, asahan ninyo, hindi ito ang huli. Kasi kami naman ay mata at tenga ng ating Pangulo. Kung gagawin niya yung hinihiling namin, tutulong kami sa kanya. Pwede kaming mag-file ng kaso doon sa mga sabi ng bangag siya, ng addict siya, kung may result na negative. Being boss niya. So, to tell you frankly, ma'am, I am a leader during the campaign of BBM. I'm the chief sa Speaker's Bureau of the BBM movement during his candidacy. And this situation ngayon na mayroong mga hindi magandang balita tungkol sa kanya, it really hurts my feeling because he is my president. So, comes this call for him para at least in my own as a supporter of him, I can still be proud to say I am not mistaken of voting him as my president. Anila nakakapagod ng matawag na bangag at adik ang lider ng bansa. Kaya panawagan nila na sumailalim ito sa hair follicle drug test upang mapatunayan na ang kredibilidad nito. Ang nagtulak sa amin na gagawin ito, kasi parang nasanay na lang ang Filipino sa salitang bangag, sa salitang adik, sa salitang walang isip. Ako nahihiya na bilang founder. Alam niyo, sa totoo lang, may ginagawa akong programa para sa organization namin. Sabi ko, trabaho nila to. Hindi trabaho namin, pero ginawa namin. Binigyan namin sila ng mandato. Yung trabaho nila, di ba? So, yun ang nag-prompt sa amin na hinihingiin namin sa Pangulo, Mr. President, please, napakasimpleng bagay lang hiningi ng taong bayan. Tandaan natin, ang mandato ninyo ay nanggaling sa amin. Kami ang bumoto sa inyo. Diba? Kung naalala niyo yung salita ni President, dating President, no? Sumalangit nawa kanyang kaluluwa, Benigno Aquino, nung nanalo siya, kayo ang boss ko. Ibig sabihin tayo ang boss nila. Binigyan natin sila ng mandato, serve us. Yun lang kahilingan namin. Ngayon, bilang boss, humingi kami ngayon ng requirements galing sa'yo. Kasi ito yung issue against you. Pwede ba?
Kasabay rin sa paglalahad ng naturang liham ang kanilang panawagan sa mga nais sumuporta sa kanilang adhikain na hindi lamang sa mga kontra sa administrasyon, kundi maging ang mismong sumusuporta dito. Itong Mindanao Transport Confederation of the Philippines, maraming organisasyon, ang hiling ko sa kanila, no? Itong sulat na ito, sana ito yung magbuo sa atin. Huwag po tayong magkanya-kanya. Magbuo sa atin, magbuklod sa atin. Sabayan niyo kami. Manawagan tayo sa mahal na Pangulo kasi naniniwala ako, this time makinig na siya. Bakit? Kami pa lang ang organisasyon na gumawa ng sulat na ito. Ipadala natin through priority mail. Pagkatapos, kami, katulad ng sinabi ng aking spokesperson, magbigay kami ng 15 araw na may action. Naku, mukhang dumami na ang nanawagan. Dapat hindi ito baliwalain. Kasi naman, tayo po yung naglagay sa kanya dyan. Ngayon, kung baliwalain niya ito, naku, mukhang merong gagawin ang grupo na to para hingan po ng resulta ang ating Pangulo dyan sa hair follicle drug test. Pero ang tanong dito, papansinin kaya ng ating Pangulo yan? Ngayon, isang grupo na ang nanawagan. Tapos, meron pa yan. At patuloy pong mananawagan. Ganito kasi yan. Para lang naman matapos yung usapan. Baka kasi paninira lang. Ako din, malay mo, paninira yan. Kasi ako mismo, yung sinasabi nilang ganyan, ay hindi tayo sure kasi malay natin, nakaraan na o hindi totoo. Ang kasagutan dyan, nasa kanya. Para matapos na ang issue na yan, sigurado pa ako, baka tumaas pa ang tsansa na manalo yung mga senador niya pag nagpa-pulburon test siya at nag-negative. Kung ayaw pa rin, asahan natin yan, itong grupo na to ay hindi hihinto at posibleng dadami pa ang manawagan na magpa-test na po o magpulburon test na o hair follicle test na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito lamang po ay hindi panawagan lang sa mga ayaw sa kanya. Ayon sa grupo na yan, dapat manawagan din yung mga nakasuporta. Bilang patunay, malay nyo mapapahiya nyo po yung mga nagbibintang. Di ba? Mapapahiya nyo sila kung mag-negative yan. Di ba? Ganun lang talaga dapat. Kaso nga lang, mukhang ayaw. Di ba? Yung tao na ang magdesisyon dyan kung ano po yung sa tingin nila. Kasi gusto ng proof eh. Gusto ng patunay. Ako din gusto din patunayan kung totoo ba o hindi yan. Yung mga may pulburon video pa. Tapos yung sabi ng iba, ganyan daw. Resulta daw yan. Diba? Ay, nakakalungkot naman. Pero sa totoo lang, yun talaga ang kasagutan dyan. Nasa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa kanya yan. Pero kung baliwalain niya, siguro sa eleksyon, kabahan na sila. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.